Sabi nila, para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. At syempre, bagong lahat, binabati muna po natin ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging ating minamahal na Congressman Martin Romualdez. At syempre, binabati din po natin maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa. At syempre, ang ating pong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, sa mga nagtatanong po bakit po hindi ako masyadong lumalabas, ako po ngayon ay naka-shadow ban. So, okay lang. Kaya para po sa ating mga kababayan, para mapanood po ninyo ko, no? Ay pwede niyo po akong panoorin doon po sa isa po nating YouTube channel, ha? Yung channel po natin nandito po sa ating screen. Yan po, pwede niyo pong i-search yan. Tayo po ay mag-upload simula bukas. Tayo din po ay mag-upload yan, maging sa ating Facebook account. Tayo din po ay magpo-post po dyan ang ating mga video nang sa ganon ay updated po kayo, no, sa ating araw-araw na pagpapahayag ng katotohanan at pakikipaglaban po para po sa ating bansa, no? Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin mga kababayan, ito pong naging pahayag po ni Sagip Representative Paulo Marcoleta. Ito po'y anak po ni Senador Marcoleta. Kung tama po ako mga kababayan, sa isang Facebook post noong Pebrero 8, taong kasalukuyan 2026, sinabi po ni Sagip Representative Paulo Marcoleta na kung sumiklab ang gera laban sa China, ito'y sabi niya, pakinggan ninyo mga kababayan, dapat daw na ihilera sa harap ng bakbakan o ibala sa kanyon si Tariela, si Comadora Tariela, at maging ang mga mayayabang daw na senador dyan po sa Senado, mga minamahal ko mga kababayan. Idinagdag din po ng nasabing congressman o itong anak po ni Marcoleta, Senador Marcoleta, sabi niya na kung mawalan daw ng trabaho ang overseas Filipino workers o OFWs mula po sa China at mag-pull out ang mga Chinese investors, dapat daw, sabi niya ito dapat daw silang singilin para sa pangangailangan ng mga apektado na pamilya at tinawag silang mga traidor. Malinaw po, tinawag po ng anak ni Marcoleta ito pong ating mga senador na mga traidor, maliban lang po doon sa mga senador na mga maka-China. Dahil ang dahilan niya kasi dahil daw sa paglalagay ng mga ito na sa mga Pilipino sa alanganin daw na sitwasyon. Parang gusto niyang palabasin na itong ating mga senador ay nilalagay sa alanganin itong ating mga kababayan na OFWs na nandiyan po sa bansang China. Ngayon, dahil po sa naging mensahe po ni Congressman Paulo Marcoleta, noong nabasa po ito ni Representative Leila de Lima, agad din po siya naglabas ng kanyang reaksyon. Mga kababayan, kung tama po ako, noong Pebrero 9, taong kasalukuyan 2026, inokasahan po ni mamamayang liberal Representative Leila de Lima ang pahayag ni Marcoleta na nakababahala. Binigyan din po ni de Lima na walang may gusto ng gera, tama, at ang pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay batay lamang di mano sa international na batas. Kasunod nito mga minamahal ko mga kababayan,
hinimok po ni Dilima ang mga mamamayan na makisa para ipagtanggol ang soberenya at dangal ng ating bansa sa halip na paboran ang banyagang kapangyarihan na nangihimasok po sa teritoryo po ng ating bansa. Mga minamahal kong mga kababayan, kasabay po nito, nagpahayag din po si Akbayan Party List Representative Rafael David na ang mga pahayag ng mag-amang Marcoleta ay nagpapakita lamang po ng like father like son na pag-uugali, na kung saan ang mag-ama ay tila handang isuko ang soberenya ng ating bansa. Kung makikita ninyo, sabi niya, yung ama handang-handa na isuko ang soberenya ng ating bansa, at habang yung anak naman niya na isang congressman ay handang-handa at bukas na nagtatanggol po sa bansang China. Mga kababayan, alam nyo mga kababayan, kung ako po ang inyong tatanungin, tila masyado na po tayong inilalagay nitong mag-amang ito, itong mag-amang Marcoleta, na para bang ang tingin yata na mag-amang ito sa ating mga Pilipino ay napakababa. Sa totoo lang, kung hindi naman po sa totoo lang, ako nangingilabot ang aking kalamnan, tumatayo ang aking balahibo sa mga pinagsasabi nitong mag-amang ito. Sa totoo lang, uulitin ko mga kababayan, parang ang tingin po yata na mag-amang ito sa ating mga Pilipino ay napakababa. O kung hindi naman po, baka akala na mag-amang ito na sila lang ang may utak, mga minamahal kong mga kababayan. Hindi ko po direktang sinasabi na ginagawa tayong parang walang alam na mag-amang ito, mga minamahal kong mga kababayan. Pero kung uunawain po nating mabuti yung kanila pong mga sinasabi, tila ganun na nga po ang kinalalabasan ng kanila pong mga nagiging pahayag. Ngayon, pag-usapan po natin ito pong nagiging pahayag o yung naging pahayag po ni Representative Paulo Marcoleta. Sabi niya, kung sakaling sumiklab daw, sumiklab daw di umano ang gera laban sa China, dapat daw na ihilera daw sa harapan ng bakbakan o ibala sa kanyon ito pong si Commodore Tariela at maging ang mga mayayabang, di umano, sinabi niya mayayabang daw ang mga senador dyan po sa Senado. Kung unawain po nating mabuti, ito pong naging pahayag po ni Sagip Representative Marcoleta, marami po siyang sablay dito, mga minamahal ko mga kababayan. Marami siyang sablay dito. Una, wala siyang karapatan na utusan si Commodore J. Tariela sa dapat niyang gawin kung sakaling magkaroon man ng gera sa bansang ito laban po sa China, mga minamahal ko mga kababayan. Dahil hindi naman po siya ang commander-in-chief sa bansang ito. Bakit? Si PBBM ba siya? Si PBBM pa siya para mag-utos kay Tariela? Baka nakalimutan po niya na isa lamang po siyang membro ng House of Representatives dyan po sa Kamara, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya wala siyang karapatan na umasta na para bagang si Saddam. Una, kaya ko po sinabi o sinasabi ito na para siyang wala siyang karapatan umasta na parang si Saddam dahil una, wala po siyang bigote. Kung gusto niya, magpabigote muna siya. Pero ewan ko lang kung okay lang sa kanya, may bigote, hindi kaya masagwa. Ngayon, kung pinipilit niya, kung ipipilit niya talaga, yung gusto niya, yung gusto niya na ibala ito pong si Tariela sa kanyon, di mauna siya, ibala niya yung sarili niya sa kanyon para malaman niya kung ano ang pakiramdam kung tao ang ibabala sa kanyon. Di ba? Pangalawa, sabi niya, maliban kay Commodore J. Tariela, pati daw dapat ang mga senador na nakikipaglaban sa karapatan ng ating bansa na tinatawag niyang mayayabang ay dapat din daw na ibala sa kanyon. Ngayon, may tanong ako.
may simple po akong tanong dito po kay Congressman Paulo Marcoleta. May simple na akong tanong. Nasa tama ba siyang pag-iisip? Ha? Nasa tama ka bang pag-iisip, Congressman Paulo Marcoleta? Nasa tama ka bang katinuan noong ipinahayag mo, ha? O yung noong pinost mo sa Facebook account mo yung mga sinasabi mo? Ha? Nakakatulog ka ba ng mga panahon na 'yon ng maayos? Ha? Nakakain ka ba ng maayos ng mga panahon na 'yon? O hindi ka ba nakakain o baka nakaamoy ka ng hindi dapat amuyin? Ha? Kasi kung titingnan po ninyo, kaya ko po tinatanong ito sa kanya, mga minamahal ko mga kababayan, mukhang hindi po niya inisip o inisip mo na yung mga kanya pong mga naging pahayag ng mga panahon na yon. Biro mo, yung mga senador na ipinaglalaban ng soberenya o ang pagmamayari po ng ating bansa ay tawagin ba naman niyang mayayabang, mga kababayan? Ha? Kung pag-uusapan lang din naman po o pag-uusapan lang din naman po natin ang kayabangan, masamak naman po na mas mayabang po yung tatay niya. Ha? Na para bang yung tatay niya lang, para bang yung tatay niya lang ang pinakamatalino sa buong mundo. Ha? Na hindi pwedeng pantayan kahit pa si Alexander the Great, mga minamahal ko mga kababayan. Pero ang tanong, may nagawa bang batas yung tatay niya? Ha? Sa totoo lang puro sakit ng ulo nga lang ang binigay ng tatay niya sa Senado at maging sa mga Pilipino. Hiyang-hiya naman ako sa sinabi po niyang dapat ding ibala sa kanyon yung mga senador na naninindigan po para sa karapatan po ng ating bansa. Mga minamahal kong mga kababayan, tinawag pa niyang mayayabang. Ha? Kayabangan bang maituturing kung ipaglalaban ng ating mga senador yung isla o pagmamayari ng ating bansa? Mag-isip daw kayo. Ha? Kayo mga kababayan, kayabangan ba ang tawag doon? Sige nga. Ngayon, kumpara kay Representative Paulo Marcoleta, kayabangan na ipaglaban ng ating mga senador o ng ating mga pinuno yung sariling atin. Ha? Ano naman sa tingin ninyo ang dapat itawag ng mga Pilipino dito po kay Congressman Paulo Marcoleta? Ha? Ano sa tingin ninyo ang dapat itawag ng mga Pilipino sa kanya? Bayani? Hero? Tagapagtanggol? Kayo, mga kababayan, ano ang gusto nyong itawag sa kanya? Ha? Ano sa tingin ninyo ang dapat itawag o itawag natin sa taong ito? I-comment nyo po mga kababayan sa ating comment section o sa ating comment section para po malaman ko o malaman din po niya kung ano ang reaksyon ng taong bayan sa kanya pong mga pinahayag para matauhan po yung congressman pong ito, mga minamahal ko mga kababayan. Pangatlo, sabi niya, kung sakaling magkagera daw o gerahin tayo ng bansang China at mawalan daw ng trabaho ang mga overseas Filipino workers o OFWs mula sa bansang China at mag-pull out at ang mga pati ang mga Chinese investors dito po sa ating bansa na kung saan maraming Pilipinong mawawalan o maapektuhan, dapat daw nasingilin yung mga pinuno ng ating bansa na nakikipaglaban para sa karapatan ng ating bansa tulad po ng mga senador at iba pa. Maliban lang po sa mga politikong maka-China, mga minamahal kong mga kababayan. Para daw di umano sa mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya. At kung tama po ako, tinawag niyang mga traidor ang lahat ng mga pinuno ng ating bansa na nakikipaglaban para sa karapatan po ng ating bansa. Dahil ang dahilan po niya, mga minamahal kong mga kababayan, sabi niya, dahil daw sa inilalagay ng ating mga pinuno o mga senador at iba pang mga pinuno ng ating bansa ay yung mga Pilipino sa alanganing sitwasyon. Mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, ang tanong ko po sa congressman na ito, ibig mo bang sabihin para wag tayong girahin ng bansang China, dapat isuko natin o ibigay na lang natin ng ganun-ganun na lamang yung mga bahagi ng bansang ito na maibigan nila o na maibigan ng bansang China? Ganun ba ang gusto mong mangyari, Congressman Paulo
Marcoleta? O yan ang gustong-gusto mo? Ha? Alin doon? Oh, okay, pangalawang tanong. Bakit parang takot ka na mawala sa bansang ito yung mga investors na Chinese? Ha? Bakit sila lang ba ang nagmamay-ari ng lahat ng mga kumpanya sa buong mundo? Ha? Para takutin mo yung mga Pilipino? Ha? Para bang para kasi sa totoo lang mga kababayan, parang gustong sabihin po ng congressman ito na kapag nawala po yung sa bansa natin, yung mga investor na Chinese na yan, parang mamamatay na ang lahat ng Pilipino sa bansang ito. Ha? Nilalagay mo kami sa bulsa mo, Mr. Congressman. Ha? Hayagan mo kaming nilalagay sa bulsa mo. Ginagawa mo kaming tanga. Kung yan ang inaakala mo na kami basta-basta mo na lamang mailalagay sa bulsa mo, pues, nagkakamali ka. Dahil kami, tulad ng sinabi ko kanina, hindi kami yung uri ng mga Pilipino o tao na pwede mo lang paglaruan sa palad mo o sa palad ninyong mag-ama. Maraming mga bansa ang mayayaman higit pa sa bansang China. Baka hindi mo alam, Mr. Congressman Marcoleta. Tulad na lamang po ng Japan, Amerika, Canada at iba pa. Amerika, Canada, Japan. Ulitin ko lang at iba pa na maaaring papasukin po ng aming mahal na Pangulo dito po sa ating bansa para mag-invest. Para mas maging maunlad yung Pilipinas. Yan po ang katotohanan. Kaya wag mong subukan linlangin ng mga Pilipino dahil hanggat nandito kami, magsasalita kami ng katotohanan. Dahil sa totoo lang, inaamin ko naman, kahit kamote, asin, toyo, suka lang ang iniinom o kinakain namin, hindi kami tanga. Hindi kami tanga para sumakay o maniwala sa maitim ninyong mga plano o balak. Marunong kaming umintindi at tumunawa sa mga bagay-bagay bagamat saging at gulay lang ang kinakain namin araw-araw. Sa tingin siguro ng mag-amang ito dahil marami mahihirap ang tingin nila, yung utak, pag-iisip mahirap na rin. Biruin nyo mga minamahal ko mga kababayan, inuutusan niyang singilin ng mga OFWs yung ating mga pinuno o yung mga pinuno po natin sa bansang ito kung sakali daw pauwiin sila ng bansang China. Sa totoo lang, gusto kong sabihin dito kay Mr. Congressman, sino ka? Sino ka? Taga saan ka? Pilipino ka ba o Chinese ka? Alin doon? Parang gusto mong sabihin na para lang hindi pa uwiin ng bansang China yung mga OFWs sa bansang ito ay dapat nang isuko ng dapat nang isuko ng Pilipinas yung mga teritoryong ang Pilipinas ang tunay na nagmamay-ari. Mga kababayan, parang yan ang gustong palitawin ng mag-amang ito. Ang tanong ko, pinag-isipan mo ba yung mga sinabi mo, Mr. Congressman Marcoleta? O napag-utusan ka lang ng tatay mo? Alin doon? Eto pa, makinig ka, Mr. Congressman Marcoleta. Parang ang baba talaga ng tingin mo sa sarili mong bayan. O napakababa ng tingin mo sa bayan mo. Ano ngayon, kung pauwiin sila ng bansang China bilang mga OFWs, mula sa China pabalik dito sa Pilipinas. Bakit? China lang ba ang pwede nilang puntahan? Para makapaghanap buhay? Bakit? Dalawang bansa lang ba ang mayroon sa buong mundo? Para takutin mo yung mga Pilipino? Ginagawa po tayong, ewan ko anong ibig sabihin ng mag-amang ito Kaya nga isa lang masasabi ko dito kay Mr. Marcoleta o Congressman Marcoleta. Maghulos dili ka, Congressman. Huwag mo naman kaming gawing mga tanga. Parang gusto mong sabihin na ang bansang China lang ang makapagbibigay ng kaginhawaan sa mga Pilipino o sa bansang ito.
Baka hindi mo alam, ha, Mr. Congressman, na mas malaki ang halaga ng pera ng ibang bansa tulad ng US, Canada, Japan kaysa sa pera ng China. Ha? Sa totoo lang, kahit umabot ng 1 milyon yung mga Pilipinong papauwiin ng bansang China pabalik sa Pilipinas, walang problema yan. Bakit ko nasasabi ito, mga minamahal ko mga kababayan? Una, dahil kayang-kaya sila tulungan ng Administrasyong Marcos para makapunta sa isang bansa na kung saan po mas malaki o mas mahigit pa yung kikitain ng ating mga kababayan, mga OFWs, mga minamahal ko mga kababayan. Ha? Kaya nga mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga kababayan po nating mga OFWs, huwag po kayong masyadong magpapaniwala sa mag-amang ito. Ha? Kasi sa tingin ko, parang ginagamit na lamang po ng ng mag-amang ito ang ating pong mga kababayan sa abroad, lalong-lalo na po yung mga kababayan po natin na nandyan po sa bansang China. Ha? Ako, sa nakikita ko, sa napapansin ko po, tila ginagamit na lamang po ng mag-amang ito ang ating mga kababayan sa abroad para makuha po ng bansang China yung gusto po nila. Biro mo, tatakutin tayo ng gera? Tatakutin tayo ng gera nitong anak ni Marcoleta? Nakamukhang kamukha niya pati sa buhok? Hindi nga natakot doon yung mga Pilipino na ang panlaban lang nila sa mga mananakop na may dalang baril at espada. Biruin mo, para lang maipagtanggol ng ating mga ninuno yung bansa natin, hindi sila nagdalawang isip na gumamit ng bato, pamalo, palakol, kaldero, palayok, basta lang po hindi maangkin ng mga mananakop ang ating bansa, mga minamahal kong mga kababayan. Pero makita nyo, nagtagumpay po sila. Ngayon pa, na maliban po na may mga armas na tayo, may mga malalakas po tayong kaalyadong mga bansa, makapangyarihang bansa, kaysa po sa China. Baka hindi alam po yan ni Congressman Marcoleta. Baka hindi po alam niya ni Mr. Congressman Marcoleta na nandiyan dyan yung US handang makipaglaban o magtanggol sa bansang Pilipinas. Na hamak na mas malakas at mas magaling, mas matibay, makapangyarihan kaysa sa bansang China. At hindi lang yan, at hindi lang yung US, marami pang iba na bansa na handa po tayong ipagtanggol laban po sa bansang China. Kaya wag po kayo magpapaniwala. Wag po kayo magpapaniwala dyan po sa mag-amang Marcoleta. Tinatakot lang po tayo niyan dahil gusto nilang tulungan na manakop ng mga isla na pagmamay-ari ng bansang ito, ang bansang China. Yan po ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. So hanggat nandito po tayo, hindi po tayo papayag na itong mag-amang ito na ginagamit ng bansang China para maging tagapagtanggol ng bansang China, tuluyan na, alam nyo na, kaya sa susunod, alam nyo na yung mga dapat ninyong iboto. Huwag kayong bumoto, ng mga Pilipinong tuta ng bansang China. Yan lang ang masasabi ko, mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.